Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Party. Kaya kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. siya sikat. Party. Pag Let's get dyan lit. Judge Gina, Let's get lit. instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag-ayong back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, bracket B 1 up 5 tournament. So ang bilis natin kasi nandito na tayo kaagad sa bracket B. Natapos natin yung 4 na battles sa bracket A at nagawa natin yun ng isang araw, diba? So nabanggit ko na yun last video natin. So ngayon punta tayo ngayon sa bracket B. And tignan natin kung makakailan tayo ngayong gabi. Pero sana kahit makadalawa tayo. Pero feeling ko mahaba at mainit yung battle na to. So tignan natin kung ano yung magiging result ng review natin. Pero ayun, hindi ko ina-expect na ganito yung magiging umpisa ni Cynical J. So hindi ko na rin siguro patatagalin pa. Umpisa na natin to kasi yun nga, hindi ko nga ina-expect na ganito yung umpisa niya. So nagkakainitan agad, umpisa pa ng battle. Kaya I think we should start na para makita natin kung ano yung klaseng battle yung mangyayari. So yun, bracket B, Jabo versus Cynical J. Si Jabo, first time ko siyang ma-review. Pero kilala namin ang isa't isa. Nakakausap ko ito si Jabo kapag nagkikita kami sa mga events. Si Cynical, ilang beses na natin na-review si Cynical. At yun, game. So game. Game. Yo! Wala nang intro! Sa mga Diba? So walang intro eh. So game, tuloy. sa mukha! Pag kinabot ka nito sa bot, talagang lalaglag yan suka! Aggressive ka lang, gago! Wala kang kwenta tumura! At yung nag-iisang bagay na kaya mong gawin, akin ang ginagawa! Nasa game! Siya, si Jabo, kanyang best condiments, fake confidence. Tinatago sa okay na delivery. Tinatago sa okay na delivery yung incompetence. Para lang masabing aggressive, lahat kanyang gagawin. Sisigaw-sigawan kayo ng gato, tapos papangga-panggain, ano? Tanginang yan. Tapos tatawagin mo sarili mong manunula. Ha? Kahit sino kaya gawin yan basta matigas yung muka. Tapos puro kwentong barbero naman ng kanyang all three. Rounds na puro English na parang naglalaro ka lang ng pool pre. Kasi sa gawang kwento, Kasi sa gawang kwento, inuubos yung energy. Puro kap, laman ng story parang puro kap, laman ng story parang putang ina mo. Kasi sa gawang kwento, inuubos yung energy. Laging kap, laman ng story parang si Gerald G. Tangina. Woo! Pero yaan nyo na galing kasing polo. Normal lang mag-imbento. Para hindi sila mandamay, handa silang gumawa ng kwento. Pero nung laban nyo ng LCP, si Ate Madi tinawag-tawag mong bitch. Kaya ba't kami maniniwala sa'yo if you can't even practice what you preach? Kaya ka niluluto sa... Fuck that shit. Wala akong angulo tungkol dyan, Dudong. At alam kong sasabihin mo yan kasi hindi ka pa nakaka-move on, di ba? Kaya kahit ang drama mo, men, sa'yo marami ang no doubt pa rin. At para yung panalo masigurado na rin, pag di natawag yung pangalan mo, mag-walkout ka rin. Puso naman di ba? Puso naman. Kaya walang masama magbaka sakali. Total yung kwento ginagamit para yung kalaban niya madali.
Tangina mo. Para yung kalaban niya madali. Kasi madupang lagi humarap. Ayan yung technique niya ni pare. Dahil magulang lagi gumanap na parang cherry pie Pikachu. Tangina. Kaya wag ka na madrama, tol. Baka katungtong ka rin ng finals. Pero di ngayong taon. Kasi tulad ni Lord Manuel Kupal yung magkakampyon. Pagkat ako, ang propetang Abraham, nasa pagsunod taos. At ako ay papatay kahit sino pa yan para lang sumunod sa Diyos. Yo! Flagway! Nakpatilig! Nagdilta kayo sa... Biglang nag-intro si Rayan. Gagi. Akala ko, ano na eh. Akala ko jabo na eh. Pakinggan muna natin to. El Patron! Walang Tournament 5! Hujaka 6! Flagway magingay! Gago. Parang niya yun, pero maraming salamat sa iba. Ang epic, ang puta. Akala ko mag-spit na si Jabo eh. Escobar, sa Hightbeat, sa Black Manila, kay Christina Marisaway, kay Angela Malotobin, kay Daleo. Yun, di na sila ito, Skoy, bumahan siya round 1, unang ban para kay Jabo. Okay. Okay, props kay Cynical. Pero yung mga ganong tinatanggalan ng intro, sa pagkakalam ko, ginawa na yun ni Sayad at saka ni Flick G. Tama ba? Kung di ako nagkakamali, Sayad at Flick G ang gumawa nun. Diba? So, ayun. Going back. Agresibo. Kitang-kita nyo naman kung gaano ka-agresibo si Cynical J sa unang ikot. Actually, sa umpisa talaga ng round 1. And hindi ako sisinungaling, puta, maganda yung approach ni Cynical J doon. Ang ganda ng bungad niya, ang ganda ng enerhiya niya, ang ganda ng presence niya, ang ganda ng aura. Maganda. So, andun na tayo sa nag-start si Cynical ng mataas. Hindi nag-umpisa si Cynical ng mababa, pataas ng pataas, hindi. Nag-umpisa siya ng mataas. And critical yon kasi kailangan niyang ma-maintain yung ganong standards. Pero, nakita naman natin kung anong nangyari. Nawala siya doon, nag-stumble, nag-choke, at yun nga, hindi niya na-maintain yung mataas na energy kung paano niya sinimulan yung round. So, ayun. At yung mga punto, mga angulo na ginamit niya kay Jabo for that round is feeling ko hindi ganon ka-epektibo. So, nadala lang ni Cynical talaga yung performance niya through his delivery, through his aggressiveness. Pero sa punto, medyo hindi ganon ka-epektibo yun para sa akin. Tapos palaylay pa yung energy, sayang. So, kung sakaling na-maintain ni Cynical yon, possible maganda pa yung magiging resulta kahit na, 'di ba? Kaso ayun eh. Sayang yan. So Jabo, pakinggan natin. First time ko ma-review si Jabo, first time ko siya mapapanood, kaya tingnan natin kung anong impression yung yung mabibigay niya sa akin. So game. Skoy, bumahan siya round 1, unang ban para kay Jabo. Grabe, ang lupit naman yan. Yung outro niya, intro ni Rayan. Yung pala yung pinractice mo kanina, ang lupit ni Kuya. Nandun siya sa labas, pinapalibag niya yung pusa. Yung pala yung break. Grabe. Sobrang todo sa grind. Kung si Tonsi, binabato yung pusa, ikaw binabatuhan mo ng lines. Punta yan, no? Papractice mo po na. Ito na si Jabo! Jabo sa
sa 1-up, di dapat tumudo ako. Kaso Rayan, kakayanin ba ng bata mo to? Nung huli ako nagseryoso, ultimo tadhana, di nakuhang magbiro. Kasi isa kang ordinaryong MC na naharang sa daan ko. Matik knockout pag napangahan ko tong average Joe. When this punch lands, it's a game changer. Para yung tinapat tong average Joe. Kay Joe Frazier, isa kang no-namer. Debut battle niya dito, nag-choke. Tila nag-deep throat. Putang ina. Bibigyan mo agad ng big smoke. Puta. Gaya ng sabi ko sa inyo, first time ko ma-review si Jabo and grabe. Hindi ko ina-expect na ganito siya mag-perform. Diba? Taan na mahinahon si Jabo kapag kausap mo sa personal. Nakakausap ko to, alam ko nakausap ko si Jabo nung 1 minutes. 1 minute sa Luzon. So, nagkausap kami doon. At sa ibang event din nata nagkakausap kami, nakikita kami. Sobrang mahinahon magsalita na ito ni Jabo. Tapos, ganito yung ipapakita niyang performance dito. Hindi ko ina-expect. Okay, tuloy tayo. Yung tinapat tong average Joe kay Joe Frazier, isa kang no-namer. Debut battle niya dito, nag-choke. Tila nag-deep throat. Galing, oh. Bibigyan mo agad ng big smoke. Bibigyan mo agad ng big smoke. That's a mistake. Pero sige, bigyan natin ng isa. Zargon mixtape. All you gotta do is follow the train, CJ. You're in the wrong side of the track. Biglang nag-shift ng course. You don't know who you're dealing with. Para naghahanap ng bago mong source. Gagi. Nangongolekta siya ng stones. Para yung araw mairaos. Ako nangongolekta din ng stones. Natatapakan ko pagkatapos. Kaya gets yun na siguro kung paano ko inayos para nung tinapat si Pedro Penduko dito kay Thanos. Kaya Pedro Penduko, kamusta? Balita ko sa triangulo na hatak si Kulit. Silang dalawa ni Manuel nagsashabu na malupit. Binalak niya magbago para yung buhay maset. Pero sabi ni Manuel, wag kang bibitiw bigla, kaya bumatak ulit. Tapos, biniro ka ni Bobby na magsasabo kayo. Tipikal na Kiluwa pag ginagago ka. Pero na-shock si Kiluwa nung tinotoo mo yung sinabi niya. Magbiro lang. Biro lang. Hindi yung siniseryoso mo, kid. Pinipilit magshabu yung nagtatawas ang baho ng trip. Palibasa inggit. Kakikiluwa kasi yung career on fire. Samantalang yung sayo, di mo matruto life. Kaya nag-met na ma-met desire. Pero wag kayo. Battle niya kay Olix. Inangas niya yung jowa niya. Grabe pala yan. Kesyo 5 years na sila at isang bubong lang ang inuuwian. 5 years na pala kayong lipin eh. Bakit di mo anakan? Bobo ka? Pero alam ko yung dahilan. Baka naman itanggi mo pa. Anong 5 years kayong live-in? Huwag mo kaming gawing tanga. Baka 5 years ka live in the life kasi binubuhay ka lang niya. O diba? Aray! Naman namang ikaw. Magastos ka sa shabu. Bakit na yun sa'yo? Kasi 5 years ka nang nakikihati sa shampoo. Dapat sa'yo... Dapat sa'yo, mapagyo ng times 2 o kaya naman makutusan. Inaangas yung jowa niyang hinahatian niya sa shampoo. Ano yan? Share mo lang? Pero puwera biro. Ina mo. Pero puwera biro, sa aming dalawa, bitch, I'm the bigger dude. Na-spoon-fed ka lang ng jowa mong lumaki sa silver spoon. Kaya gago, di tayo magka-uwi. Yan ang tatak mo sa bungo. Iba yung angas ko sa'yo. Di tayo magkatulad ng buto. Palamunin ka lang ng jowa mo, ako lumalamo ng buo. Putang ina. Walang ba natin? Wasak. Kinain ng buo talaga. Okay. Bigyan ko kayo ng glimpse. Okay? Kung paano inumpisahan ni Cynical J yung round niya. And if naging malinis yung performance niya at natapos niya ng ganun ding kalakas kung paano niya naumpisahan, pareha sila ni Jabo ng performance. So, ganun ka-epektibo
yung maayos, malinis na performance. Kasi kung napansin nyo, agresibo rin kung paano nag-start si Jabo. Pero, the difference was, si Jabo tuloy-tuloy. Hindi nagkaroon ng stumbles, hindi nagkaroon ng stutters, tuloy-tuloy. Effective yung mga haymakers, yung mga setup, maganda. And si Cynical J, ang ganda ng umpisa. Kaso nga lang lumaylay, nag-choke, nag-stumble, nag-stutter. So, ayun, andun eh. Andun na tayo sa parehas sila ng umpisa na agresibo. Parehas sila ng power, parehas sila ng energy, parehas silang agresibo. Ang naging difference lang, nagtuloy-tuloy si Jabo sa mataas na energy, unlike si Cynical bumaba. So ganun lang ganun lang kasimple yon. It's a 10-7 in favor of Jabo, and nagulat ako sa performance na Jabo kasi it was my first time reviewing Jabo, and ganun yung naging impression ko sa kanya. Yun nga, mahinaon kausap si Jabo sa personal, pero puta, ganito pala siya bumatel. So props kay Jabo. And ayun, kay Cynical, sayang, bawi sa rounds 2 and 3. Pero ayun lang, sa performance na lang ako mag-base sa round 1, kasi kita nyo naman kung paano kinain talaga ng buo ni Jabo si Cynical doon sa ano. So di ko na i-breakdown ng isa-isa yung mga linya na yon. Nakita nyo naman kung gaano ka-epektibo yung mga lines ni Jabo for Cynical, 'di ba? So performance matters. Jabo 10-7. Generic. Parang gago naman. Anong pala mo ng jowa? Gago, mas malaki yung sahod ko dyan. Gago. Maglipan ka! Gogi. You're out to game! Inano yung dinis yung ano eh. Jowa eh. You're out to game! Kilala ka bilang dilat na dilat. Sa likod ni Emzite pag may battle sa Motus. Tirik na tirik yung mata, parang Dodong Saipang nakafocus. Kaya gano'n, sabi ng mama mo, malikot ka daw nung bata. Sa gaban, sa business yan. Kaya pinapa-endless lang ng 7 grams imbis lang sa breastfeed niyan. Papabatakin si Jabo. Ganon yung technique dyan. Para petix lang yung parents yan ay bibigyan siyang electric fan. Focus lang sa goal, tol. Yun lang yung mission. At believe ako sa'yo kasi may malawak ka na vision. Pero galit to si Tanga. Pag yung flaws niya na-mention, super duper MC nagre-rebat sa comment section. Pero okay lang yan, tangina. Gets kita, men. Isipin nyo naman kasi, ilang linggo ka puyat. Labas na yung ugat. Kakasulat yung kamay, nagkasugat-sugat, sobrang tagal mo na iniisip para maulat yung lahat. Tapos sasabihan ka lang rong grammar ng 15 anyos na may anak, ang sakit nun. Diba? Real shit, gagi. Pero maiba. Sumali sila ng tuon-tuturna ng best friend niya na Champman. Nice! Ayun, naawa ng Diyos, naglagagan sa round 1. Gato sila dun, oh! Si Jabo, ganadong-ganado! Masyado kang pabiboya. Si Prince parang batang nagsusumbong sa tito niya. Kaya yung inaasam na panalo, sa lungkot na uwi.
Kabaliktaran ng inaasahan na parang nasuhe at para sa sarili magbawi. Nung sila ay pauwi, nagsalita na lang sila na yung isa't isa ay mabate. Nagjajakulan sa bus. Pero bad trip sa'yo si Prince. Hindi ka pa ba nakakatunog? Paano pagtapos mo daw labasan, nagpapanggap ka na tulog? Magulang ang puta. Tas ang hilig pa ng mag-gunbars ng putang ina, masyadong galing-galingan. Galing pa sa mga black yung linya niya kalimitan. Nakasanayan na estilo, tinatak niya sa isipan. Nagpapanggap na negro na parang ati-atihan. Basta ko nang bahala dyan. Cause I got full max pair with semi-auto. Isa sa kanan, isa sa kaliwa, talagang deadly combo. Sasayaw at aaray ka sa tunog. Talaga namang iinda ka. Max full tuper, ngayon ako yung bumangka, parbiyak ka. Kanina ko lang yung kinabisa. Olang banat! Time. Okay. Hindi ako aware dun sa angulo ni Cynical na sumali sa 2-on-2. So, saan sila sumali ng 2-on-2? So, enlighten me guys. Kung alam nyo, Prince and Jabo, saan sila sumali na 2-on-2? Saan sila naraglag? Sa anong liga? So, enlighten me. So, ano pa? Maraming angulo si Cynical J dito na hindi ganon ka absorbable. I mean, most of angles na ginamit ni Cynical is parang sila lang yung nakaka-alam nun. Silang mga battle MC, silang mga magtutropa, di ba? So, especially yung yung actually nag-umpisa sa rebattles eh. So, we don't know naman kung totoo 'yon, di ba? So, yung sa anong palamunin, mas malaki sahod ko doon. So, we don't know. Tapos, pero okay na rebat yon na nakapag-set si Cynical doon ng maayos at maayos na energy, no? And, ayun, nagkaroon lang talaga ng pagkukulang sa sabihin natin convincing angle and delivery. Kasi, kung paano dinideliver ni Cynical yung first part, second part, and I mean, mali. First part, middle part, and last part, pare-parehas eh. So, I think sa delivery, medyo nagkukulang si Cynical doon. Sa punto, medyo hindi rin masyadong kumokonekta. And sa angles na hindi masyadong convincing sa mga hindi alam yung ganong angulo, no? Kasi 'di ba sa mga ibang nare-review natin, even hindi natin alam kung totoo yung angulo na yon, pero kapag dineliver ng isang MC, convincing yung dating sa atin eh. So, maraming angles si Cynical J dito na hindi naging ganun yung dating para sa akin. So, medyo kulang sa guts eh, sa delivery. So, yun. Yun lang naman. So, pero kahit papaano, naitawid ni Cynical to ng maayos. Walang gaanong choke, or walang stutter. So, ano na yun, good performance na yun para sa akin. So, round 2, Jabo. Oh, let's go! So di ka pala nagpa-practice sa pusa? Nag-aabisa ka? Okay. Dahil yung sinasabi, no? Talagang very noisy to. Kala mo naman di siya tinalo ni Epiteticus. No shit kay Epi ha. Nakakatawa lang talaga tong nabalitaan ko. Tinalo ka ng babaeng masakit sa tenga? Maririnig mo ba sinasabi mo? Tinapaktapakan ka ng PMC. Pag ganon, tap ka na. Sambit niya pa. Sabi ko si Platito binigay niyo sa akin si Sandok. Aba! Ayun! Nga! Pero binigay niya lahat, pero umuwi ka na iyak, naluha mga brad, naubusan sa babae, parang tatay ko sa club. Gago. Gago. Pero sa angle na yan,
Halatang may phobia ka na. Kasi under ka sa jowa mo, di ba? Kaya di na ako magtataka kung bakit ka ganyan, malamang dahil sa kinalakihan mong ina. Kasi may alitan sila ni Mami. Yung reason, di ko pa natutuklasan. Meron silang family feud, kaya kahit magdingdong, di ka pinagbubuksan. Real talk yan. Dinadaan ko lang sa makukulit na salita. Kasi kung okay kayo talaga, bakit mas pinili mo sa ibang bahay makatira imbis makapiling siya? 5 years ka nang kinukupkup ng jowa mo. Tama, di ba? Bale, iniwan mo yung umalalay sa'yo ng bata ka pa para magpaalipin sa pamilya ng iba. Aray. Nag-aaral ka ng jowa mo. Mechanical engineering. Eh di mekaniko ka. Ano ka lang ang matakas yung sweldo niya? Mekaniko ka. Mekaniko ka. Wala kaming pakiron. Kung meron man, siguro si Da Vinci lang yun. Kasi sira yung motor niya. Pero nagpaayos sa'yo ng motor si Da Vinci. Eh di matik, pera. Kaso si Da Vinci, galit na galit. Di makapagpimpire pa. Paano yung sira niyang motor, ginawa mong bisikleta. Paano? Pinag-aaral ka ng mechanical engineering. Kaso nga lang, aktivista ka. Imbis mag-aral na maigi, nandun siya sa gilid, nakikinig sa pyesa ng makina. Grabe ba? Grabe ba? Kaya yun, balik sa geto. Kaso pag panik mo sa battle rap, halimang mag-construct ang naka-encuentro. Hindi tayo magdodraw. Iwan to sa verso. Cause when I step up to the plate, yung guhit ko pang arkitekto. Oo, ako yung konyo na sinasabi. Kasi yung gantong itsura, yung bibihira mong makita sa kalye. Marahil may araw na taghirap, may araw na komportable, basta di palaging makulay. Di na para magdrama, nakakaumay. Ikaw tong tinalo ng FEMC, under sa jowa, may mommy issues, lahat yan dadali mo sa hukay. Mga katunggali mo dito, mga lalaking may kanya-kanyang sungay. Kaya paano ka sasabay sa tunay kung sa babae nang gagaling yung mga trauma mo sa buhay? Support! Putang ina. Ano pa na Cynical J? Grabe naman yun. Nakita niyo naman, pinanood ko na lang talaga si Jabo mag-perform. Hindi ko na sinitan ng mga komento. Kasi feeling ko kapag pinost ko yung round ni Jabo, feeling ko mawawalan ako sa mawawala ako sa momentum sa pakikinig eh. So, ganun yung feeling sa tuwing round ni Jabo, no. Kapag nag-post ka doon para mag-explain, feeling ko mawawala ka na. Kailangan mong ulitin yung round na yun para sunod ka ulit sa momentum ni Jabo. Kasi pataas yung momentum pataas yung energy na pinapakita sa atin ni Jabo sa rounds na to. Rounds 1 and 2 ganun the same, almost the same So I think hindi ko na rin masyadong i-breakdown yon. Performance matters, tol. Sobrang layo ng agwat in terms of performance. Si Jabo tuloy-tuloy alam mo yon, rumaratrat M4A1 rumaratrat talaga. 'Di ba? Si Cynical pistol paisa-isa yung mga binibitawan niya. So sobrang, 'di ba? Kung naglalaro kayo ng mga FPS game, Crossfire, Counter, SF, magigets nyo yung ginawa kong reference para mas maintindihan nyo. So parang M4 versus Beretta parang ganun yung naging tapatan nun, 'di ba? So rumaratrat si Jabo, si Cynical pumipitik-pitik. So ang hirap, 'di ba? Hirap balansehin nun, pero I think lamang si Jabo dito sa performance, sa sulat, sa content, sa haymaker, sa punchlines, sa setup, sa angulo, lahat lahat makikita mo na angat si Jabo doon. So yun, props kay Cynical, maayos yung round 2. Pero I think Jabo got this one. Diba? Malinaw. So it's at 20 points for Jabo. Perfect 10 yun para sa akin. Then kay Cynical 7 and 8, 15. So 20 to 15. Round 3 pakinggan natin. Let's go, laban ko! Let's go! Totoo! Tinalo ako ni Epi. Feeling malupit.
Pinatalo ko yung laban kasi sabi niya sa akin yung nanay niya may sakit. Gago. Tulong sa mahirap. Gago. Hindi, joke lang yun. Di totoo may sakit yung nanay niya. Di totoo may sakit yung nanay ni Epi. Wala lang akong maisip, wala lang akong reason na maayos. Yung totoo talaga, pinatalo ko yung battle kasi sabi niya, chuchupain niya ako pagtapos. Gago. Okay, round 3 na. Round 3, game! Pag-usap, medyo sensitive topic. Pag-usapan naman natin yung judging mo sa finals last year. Sabi niya dun, round 1, round 3, Diyos. Round 2, Kilua. Yun lang yung sabi mo doon. Yun lang yung sabi mo doon. Pero di ako kontra sa pagkapanalo ni Diyos, so don't get me wrong. Sinasabi ko yan kasi, si Kilua tumawag sa akin, iniiyak yung nararamdaman. Gusto mo yan, putang ina ka, dahil sa bobong judging mo, may damdamin kang nasasaktan. Hindi mo man lang na-explain yung boto mo sa dikit na laban, pare. O bitter ka lang kasi yung MC galing sa ligang nilalait mo lang dati. Diba? Laban mo kay C. Nakalaban si C ang puta. Demonyo. Laban mo. Doon pala panalo na ako. Laban mo kay C. Minaliit mo yung pinanggalingang liga doon sa debut niya. Pinalit niya yung pinanggalingang liga doon sa debut niya, mga sir. Nilait yung ikisan na walang palitada doon sa ligang ang venue, walang pader. Di ba open park yun? Ano yun? Sunugan sa park? Kawawa, pinagtripan. Tinawag niya rin ang construction site at pwestuhan. Hindi pa siya doon huminto. Iniispit niya yung mga panglalait sa harap ng banyong may sirang pinto. Totoo naman, di ba? Pero ang pinupunto ko lang, si Lord Manuel. Ang pinupunto ko lang, si Lord Manuel, one-up champ. Next week, flip-top na gusto mo rin makuha, kaya ka dito sumisigaw. Si Kilua finalist at malabo nang maging ikaw. Ngayon baliktad na yung sitwasyon dyan sa anggulo mong hilaw kasi MC na nang ikisan yung gusto mong maging ikaw. O bias ka lang kapag si Diyos yung may battle. Kasi pinalakas nito yung angle ni Katana kay Diyos tungkol sa crowd reaction. Kaya nasibak siya. Paano ba naman nag-i-intro pala si Enzo? Yung mukha ng putang ina to, pariyak na! Isa ka sa OA niya na cheering squad. Para panalo matiyak niya. Kaso naligwak siya. Pariyak-riyak kasi kayo. Ayun tuloy pariyak siya. Tapos gusto mo mag-flip top? Isa kang malaking comedy. Hindi mo nga masunod yung simpleng rules ni Ari na react accordingly. At speaking of flip top, sa mga hindi nakakalam, ninakawan po siya ni GL Nox. Ninakawan yung tatawag ng old gods. Sabi niya, parang Dame Lillard kasi pumasok sa box. Yun yung sabi niya sa entablado. Sabi ni Jabo, sarap nung ipasok sa box parang rookie Antetokounmpo. Sabrep, pinalitan lang yung player no? Kasi nagtataka ko lang. GL versus Leap October 7. Andyan ka nung event na yan. Jabo versus J-Dog October 21. Eksaktong 2 weeks before yung battle mo, so nagsusulat ka niyan, hindi? Tanggi mo, para di masyadong masakit. Magsuspend ka ng knockout, tapos pag natalo tatahol, para di halatang ginaya, pinalitan lang yung variable, lulu! Tang ina. Wala kang maluloko dito, Undo!
Ginawa mo yon kasi alam mong maunang mag-upload yung pulo, itanggi mo! Para di masyadong masakit! Banana clips! Sino nakakalala banana clips? Eat this banana clips! Sinispit na yung kay Kulas habang tumatalsik yung tinga. Tangina! Yun yung linya ni Rosenberg, kay Charlie Clips, di ba? Huli! Tangina, taga-DLSU ka nga! Kaya yung konsepto, di malayo. Oo, Robin Hood, kasi galing sa nakaw, pinapakain mo sa tao. Kaya if you got enough body bag for everybody, Sara, may dala ka na para sa'yo. Ikaw yung ilalagay ko dyan kasi elims pa lang, laglag na to. Ikaw nga yung nadali, kasi masyadong mapusok. Ipapadala yung katawan, pabalik sa Bukawi, kasabay ng mga hindi nabentang paputok. Putok! Nice! Putang ina, dito ko man na si Cynical. So, strongest round ni Cynical yon. And kung ano yung naging komento ko sa round 2 na kulang sa convincing delivery si Cynical sa mga angulo na binibitawan niya for Jabo. Sa round 3, pinakita niya sa atin yon. Sobrang ganda nung pagka-construct niya although familiar ako dun sa box, basta yung linya na sinabi ni Cynical, familiar ako dun kasi parang napanood ko na yon yung GL Lip Cram hindi pala, parang napanood ko na yon, so medyo naalala ko pa yon. So pero ang hindi ko pa napapanood yung Jabo na laban ni Jabo dun sa may nabanggit si Cynical Pero although kahit na hindi ko alam yung battle ni Jabo na yon, kung paano dineliver ni Cynical yung angulo na yon is convincing. Kaya para sa akin, ito yung strongest round ni Cynical sa battle na to. And possible na makuha niya tong round 3 kung lalaylay si Jabo Pero props kay Cynical J sa round 3. Taan na kung ganito yung pinakita niya sa round 1. Although ganito naman yung pinakita niya sa round 1 Nagkaroon lang ng choke. Kung nagtuloy-tuloy lang talaga yung performance ni Cynical J do sa round 1, possible maging dikit yung yung battle na to Pero what's done is done, 'di ba? Round 2 naman, although malinis niyang natapos yon, pero yun nga, ang kulang doon is yung convincing power, convincing energy, convincing delivery. Yun yung wala sa round 2 ni Cynical. Pero sa round 3, doon naman nag-pop up yung mga kulang niya sa round 2. So props doon, strongest round niya yung round 3. Nagustuhan ko kung paano niya pinagtahi-tahi yung mga ganong angulo para kay Jabo. Lakas yun. So round 3 ni Jabo, pakinggan natin. Galing ang pinractice siya sa pusa. Yan yun. Gago. Tapos ako daw yung OA mag-react. Sige lang, iletro mo. Patunay lang na kahit di na gumanap, ramdam mo presensya ko. Kaya ito, talagang nakatodo. Ulol, Haring Leon, hindi mo kami maloloko. Ginagaya yung tindig ni Fangs, pati yung facial tissue. Gusto mo maging Haring Leon? Kaso may issue, kasi sa sirkulo ng mga leon, ikaw tong pang circus. Kaya sa mga palaro ni Rayan, talagang sumusunod siya. Battle dito, battle ron, kaso pumuputok ba? Bibilib lang ako sa circus mo, boy, ko sa nag-aapoy ko na rounds, lulusot ka. Paano mangingibabaw sa baha? Tong Haring Leon bootleg. Kung Haring Leon bootleg, kung ang malaking pusi, takot sa malaking tubig. Tapos call out ka kay Casper. Tanong, naliligo ka ba, pre? Di ka nga pinapansin nung multo. Mukhang maligno ka kasi. Tapos hiniram pa yung Ouija board ni Kilua para yung multo makausap man lang. Idol Casper, gusto kita makapalitan ng bara. Sana mapagbigyan. At gumalaw ang baso.
Itagay mo yan. Ulol! Tingin mapapatulang ka ni Per? Wish mo lang. Patatahimikin ko to. Silencer sa pistol gun. Gusto mo ng riot? Sige palag, kahit dayo lang. Kung hinahanap mo multo, ito Ghost galing Valorant. Speaking of Valorant, di ba streamer ka? Nasilig ka lang. Di ba streamer ka? Gamer. Grabe ang lupit. Ginagawa niya na lahat ng bagay sa mundo, magtrabaho lang hindi. Tuwing 3 PM siya magla-live. Para hapon at yung tao may time. Ang galing, medyo wise. Nanghihingi pa ng stars, kala mo naman nakamonetize. Pag naglalaro pa to ng LOL, feeling niya siya si Tupac. Westside daw siya, kaya galit na galit siya sa Blue Buff. Gangster! Westside Blue Buff eh, no? Gangster na streamer, that's what? Guess what? Isang blood sa pumapatay ng Crips, tapos nag-aabang sa Red Buff. Babad ka sa screen. Wala akong alam dun. Sanhi ng mababang self-esteem. Kaya pag tumatapak sa entablado, madalas kabado. Sanhi ng madalas mong pagkalaho. May daga ka sa dibdib, di mo yan matatago. Kasi na-check ka tol, itong dagain sa likod ng PC, mape-pest control. Kaya to manalo, milagro na lang. Parang tubig na naging grape juice. Kung kakabaka-baka, ikay lame dude. Allergic ako sa pussy. Hey Chu, itong MC na may stage fright, di naaabot pa ng stage 2. Kaya yan, ano? Stage 2 na, tara. Okay. Yo! Round 3, Cynical yon, tol. Sabi ko sa inyo, strongest round ni Cynical yon. Si Jabo, gaya nga nasabi ko sa inyo, if hindi ma-maintain ni Jabo yung performance niya, bibigyan natin kay Cynical yon. And nagkataon na yung mga references na ginamit ni Jabo dito for Cynical is hindi ko maintindihan. So, ang naintindihan ko lang dun yung Haring Leon, si Fangs. Pero yung sa Valorant, hindi ko na masyado maintindihan kasi hindi ako naglalaro ng Valorant. So, ayun. Medyo lumaylay si Jabo sa round 3 para sa akin. So, that's 28 points for Jabo. 10-10-8. Bumaba eh. Ang laki ng ano nun. Ang laki ng pagbaba ng performance ni Jabo from round 1 and 2 to 3. Hindi na maintain eh. Kumbaga, sayang kahit 9 points sana mabibigay ko kaso hindi talaga ganun ka-epektibo yung ibang mga angulo niya for Cynical. Then si Cynical naman, strongest round niya yung round 3. Grabe yung construct niya doon. Kayang-kaya niyang gumawa ng ganong written sa 1, 2, 3 eh. Sayang hindi natin na nakita yun. Pero sana sa mga susunod na battles ni Cynical, maging ganun na yung writtens niya, yung format ng sulat niya. Ganda nung round 3. Ganda ng silit ng kung paano niya pinagtahi-tahiyan, kung paano niya sinilip yung mga ganong angulo for Jabo. Sobrang epektibo nun. Round 1 sayang, nakapag-umpisa siya ng mataas, kaso bumaba. Round 2 maraming ineffective na angulo, hindi rin ganun ka-convincing yung delivery. Round 3 nag-iba. Sobrang umangat yung performance. So, ayun, 7, 8, 10. So, that's 25. So, 28 to 25. Rounds 1 and 2, Jabo. Round 3, Cynical J yun. So, yun, Jabo. Pero gusto ko lang bigyan ng props si Cynical J sa round 3. Sobrang solid nun. Yung laban! Sa Black! Christina Maris. Mans, best friend ka. Skala, maraming salamat. Hi, Minds. Pero, ang boto ng Urado, 4-1! Magingay tayo lahat para kay Jabo! Pero shoutout kay Cynical J. So, 4-1, Jabo. Para sa akin, malinaw naman na Jabo yun. Pero, judges tayo. Shoutout sa Hood 1997 kay Ertang Ina. Maraming salamat sa sponsor. Sa kasama ko ngayon kay Kaloy,
and street figures, Jabu. Shoutout sa Moto sa Pulo, Asbagan sa Sunugan. Da Vinci, putang inang battle men. First time kung nakapanood ng battle na may nag-choke ng malala pero sobrang dikit pa rin ang nangyaring battle. Siguro, judge ko siya talaga per round eh. Round 1 para sa akin, automatically para kay Jabu na yun. Dahil sa stumble, sa stutter, at choke na nangyari kay Cynical J. Sa round 2, yun yung pinaka-dikit para sa akin. Siguro, lumamang lang ng... Actually, wala kang lumamang doon sa round 2 eh. Talagang dikit sila eh. Kumbaga, iba yung approach ni Jabo, iba rin yung approach ni Cynical J. To the point na wala kang mapilit doon sa round 2, so sobrang buktukan sila. Pagdating ng round 3, dun na umalago talaga si Cynical J. Talagang lahat ng punto, lahat ng siguro pinakamagandang material na barat niya sa round 3. Sa round 3, pinili ko si Cynical J. Yes. Doon naman medyo bumaba na yung intensity ng bara ni Jabo. So, it comes to the point na round 1 kay Jabo, round 2 tayo, round 3 kay Cynical J. Siguro, ginatch ko na siya ng buo. Kung hindi sana nag-choke, nag-stutter si Cynical J, may chance sanang manalo sa kanya yun. Pero, yun nga, sayang stutter. Pero, utangin ang battle na sobrang dikit. Side Jabo. Okay. Yo, dead on the spot. Binoto ko si Jabo. Round 1, kitang-kita na kay Jabu yun. Although si Cynical J yung kasi nag-set ng intensity, medyo hindi niya lang napanindigan kasi nga stutter, stumble siya. And then si Jabu, ang ganda nung pasok niya ng first 4 bars to 8 bars niya, punchline agad. So round 1 Jabu yung round 2, tabla. Oh. And then round 3 yun, Cynical J. Pero dahil nga sa, yun nga, parang ginudge ko na siya sa overall. Dahil sobrang naging intense yung battle, magkaiba ng approach. Actually, iba ng atake pala, sorry. Nagkaiba yung atake nila. Pero dahil sa stumble ni Cynical J nung round 1, binoto ko si Jabo. Pero goods yung battle na yun kung hindi nag-stumble na choke si Cynical J. Solid yun, mas mahirap i-judge. Yun lang, may butas lang, kaya Jabo. Okay. Sobrang solid na laban, yung mga masasarap panoorin, panalo na naman yung crowd. Binoto ko 2-1 para kay Jabo. Sobrang ganda ng energy ng battle, Cynical J, sinit niya yung tono. Kahit hindi pa nakakapag-intro, bumadal na agad siya. Maganda yung round 1 ni Cynical J. Nung binitaw na ni Jabo yung round 1 niya, pag-unexpected, hindi ko rin alam na ganun yung performance ni Jabo. Binigay ko yung kay Jabo. Tapos round 2, sobrang ganda rin ng performance ni Cynical. Sobrang kompleto regalo sila lahat. May jokes, multis, skin, personals. Pero nung bumanat na rin ulit si Jabo, nakuha niya na naman yung momentum. So parang hinikita niya na naman yung performance si Cynical J. Pero yung round 3 ni Cynical J, sobrang ganda na. Doon ko binigay yung boto ko sa round 3 kay Cynical J. Kasi consistent pa rin siya, hindi siya nag-choke. Kompleto na naman yung pinakita niya. Si Jabo, ganun pa rin naman, pero mas malakas yung round 3 Cynical J. Kaya 2-1 para kay Jabo. Okay. Yung ako nag-iisang bumoto kay Cynical. Nakuha niya yung attention ko. Pero saludo pa rin kay Jabo. Okay. Left eye blind down drive, armor 4. Binoto ko si Jabo. Round 1, sobrang lakas ni Cynical. Yung tinanggalan na kagad ng intro, sobrang lakas nun eh. Kung wala yung stutter, pwedeng sa kanya or pwede para sa akin, pwede mag-tie kasi deciding round kasi talaga yung round 1. So, round 2, ang lakas rin ng rebat, round 1. So, dahil sa starter, lumamang tsaka malakas din naman yung kay Jabo sa round 1. So, talagang sa kanya yun. Nung round 2, nag-rebat si Cynical. Sobrang lakas nung rebat na pwedeng mabawasan niya talagang puntos yung round 1 ni Jabo. Pero mas na-dominate ni Jabo para sa akin yung round 2. Kaya binigay ko yung round 1 and round 2 kay Jabo dahil sa starter tsaka mas malakas na round. Tapos pinakamalakas na round ni Cynical yung third. Yes. At kay Jabo naman Lumaylay. Yes. Performance niya Yes. na parang hindi natin alam kung baka para matapos na lang yung round. Pero mas pinakamahina ni Jabo na round yung
3 at kay Cynical naman yung pinakamatakas. Yes. Kay Cynical yung round 3, na-dominate niya yung round 3. Kaya round 1 and 2, Jabo. Yes. Round 3, Cynical. Kaya Jabo. Pares kami ng boto. Siya lang ata yung pares ko na boto, no? Na per round. And pares kami. Kung paano niya in-explain, ganun ko rin in-explain niya sa akin. So I think siya talaga yung pinaka naging kapares ko na comment at vote. So yun, grabe yun. So I agree with those judgment na kung hindi nag-choke si Cynical, which is ayun naman yung sinasabi ko kanina, na kung nagtuloy-tuloy yung performance ni Cynical, mas magiging mahirap, mas magiging dikit yung battle, or possible makuha niya pa. Kaso ayun nangyari ang di dapat mangyari. So nag-choke, nawala. So yun. Okay? So congrats kay Jabo for advancing, at kay Cynical bawi sa susunod na battle. So yun, kita-kits tayo. Ellie Miller versus Val. So I think bukas na, pahinga na muna ako. Medyo na-shook ako sa battle na to eh. And sabi ko nga, first time ko mapanood si Jabo, at nagulat ako na ganun siya mag-perform sa battle. So yun, I think pahinga muna ako, edit, upload, tapos yun, siguro maglalaro muna ako, no? Laro ako ng SF eh. So sa mga nag-SF diyan, pwede maglaro. Diba? So yun, kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.